Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay tinatanong ng pinuno ng Murem Alliance ang pinuno ng Namgang Clan at ang Heavens Master ng Blue Heaven Society, na kung bakit nito binabalak na kumampi sa kanilang mga kaaway. Nakaraang gabi, sa isang lugar malapit sa Kaifeng, sa gitna ng kagubatan, ay humihingi ng paumanhin ang isang dumating dahil sa nahuli na ito sa kanilang takdang oras ng pagkikita. Ngunit sinabi naman ng isa na sa wakas ay nagkita na din sila ng personal. Sabi ng pinuno ng Murem Alliance na didiretsohin na niya ito, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na si Xian Yuwun na kung ano ang ibig sabihin nito sa liham na kanyang ipinadala sa kanya. Sumagot naman dito ang ating bida na ang nais niyang sabihin ay kung ano ang nilalaman ng liham na kanyang natanggap. Sabi pa nito na inakala niya na alam na nito ang patungkol doon ngunit mukhang hindi pa pala. Ang isang matinding pagnanais upang ang mundo ay maging payapa sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga masasama. Sa unang tingin ay mukhang hindi ito makakasama sa kanilang Murem Alliance, at ito ang pamamaraan nila upang magparami ng mga kasapi, at tinatawag nila ang kanilang samahan, bilang ang Blue Heaven Society. Nagtataka naman dito ang pinuno ng Murem Alliance sa sinasabi sa kanya ni Xian Yuwun. Sabi pa ng ating bida na karamihan ng mga miyembro ng Murem Alliance ay tumatanggap ng mga utos mula sa kanila, at ang utos ng mga ito ay ang prioridad at hindi ang sa kanya. Matapos ay ibinigay nito ang isang talaan at sinabi ng ating bida na ito ay ang mga listahan ng mga tao ng Blue Heaven Society, maging ang kanilang pagkakasunod-sunod ng kanilang mga matataas. Ngunit sabi nito na sa kasamaang palad ay hindi pa sila sigurado sa pagkakakilanlan ng kanilang pinuno at maging ang ilan sa mga matataas nito. Nang makita naman ito ng pinuno ng Murem Alliance ay gulat naman siya sa kanyang nakita dahil saan dito ang kanyang tagasunod sa Murem Alliance at ang tawag sa kanya ay ang Heavens Master, Namgang Gyum. Kaya naman ay naalala nito ang naging suhestyon niya noong nakaraan nilang pagpupulong na gamitin nila ang kanyang Alliance Leader Mandate upang agarang mapatupad ang pagpapawalang bisa ng pakikipag-alyansa sa Heavenly Demonic Cult. Kaya naman ay tinanong niya kung ano ang nais nito, dahil sa sigurado siya na may rason kung bakit niya sinasabi ang mga ganitong bagay sa kanya, at hindi siya naniniwala kung ito ay dahil sa nag-aalala lamang ito. Dagdag pa niya na kung tingin ba ng ating bida na kung nais nilang pabagsakin ang kanyang Murem Alliance. Nagsalita naman ang ating bida at sinabi nito na maaring makipagtulungan ang mga iyon sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect at aatakihin sila sa pagdadaos ng Dano Festival. Dahil sa sinabing ito ni Xian Yuwun ay hindi naman makapaniwala ang pinuno ng Murem Alliance. Dagdag pa ni Xian Yuwun na magkakaroon ng pagdanak ng dugo. At nakakasigurado siya na hindi lamang ito magtatapos sa pagkamatay ng mga masters at maging siya, at magsasanhi ito sa pagka-burn ng kanilang Orthodox Murem Alliance. Ngunit hindi pa sila huli, dahil ang rason kung bakit sila nagkita ngayon ay upang maiwasan na mangyari ang ganong mga bagay. Naging magkaaway na sila ng maraming mga taon, ngunit hindi din maganda sa kanilang pakiramdam kung ang alyansa nila ay mawawala na, dahil kailangan nila ang Murem Alliance sa Zhongyuan. Dagdag pa ng ating bida na sigurado siya na mahirap paniwalaan ang kanyang mga sinabi, ngunit sa isip naman ng pinuno ng Murem Alliance na mukhang nais siyang subukan nito. Ngunit sabi ni Xian Yuwun na kahit ganun pa man ay hindi nito inaasahan na madali lamang siyang mapaniwala nito. Kaya naman ay bibigyan na lang niya ang pinuno ng Murem Alliance ng isang alok. Sabi nito na mahalagang mabaliktad nila ang plano ng mga ito, at mula ngayon kapag dumating na ang oras ay gagawa na sila ng hakbang patungkol doon. Habang pinapakinggan naman ng ating bida ang pag-uusap gamit ng sound telepathy sa buong paligid, ay nagpadala naman ito ng kanyang mensahe sa pinuno ng Murem Alliance na magmasid lamang ito sa kanila, dahil maya-maya lang, ay sasabihin na ni Namgang Gyum, ang nais na iparating ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na mensahe para sa kanya. Matapos na sabihin na sa kanya ni Namgang Gyum ang mensahe ng Chi Blade Master para sa kanya, ay napasabi na lang ito na tama nga ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult. Kaya naman nang nagtungo ito sa kinaroroonan ng ating bida, ay agad siyang tinanong nito na kung anong ginagawa niya ngayon, at tinatanong kung nasa panig na ba siya ng Heavenly Demonic Cult. Ngunit galit naman siyang tinugon ng pinuno ng Murem Alliance at sinabi na tatanungin din siya nito ng kaparehas na katanungan,
na kung bakit nito binabalak na pumanig sa kanilang mga kaaway, dahil dito ay wala naman na maisagot si Namgang Gyan sa tanong sa kanya ng kanilang pinuno. Kaya naman ay napasigaw ang Chi-Blade Master at tinatanong ang pinuno ng Murm Alliance dahil sa sinabi na nito na sinira na niya ang pakikipag-alyansa ng Orthodox Murm Alliance sa Heavenly Demonic Cult. Kaya naman ay ano ang ibig sabihin ng kanyang ginagawa ngayon, sa isip naman ng Heaven's Master na si Namgang Gyung na hindi niya inaasahan nakakampi ang mga bastardong ito sa Heavenly Demonic Cult. Nang bigla naman na nagsalita ang pinuno ng Murm Alliance at sinabi na anong lakas nitong magtanong para sa kung sino na nagawang magtanim ng napakadaming mga pampasabog sa underground ng lugar na ito, at naalala pa niya ang mga liham na ipinadala nito sa kanya na pinipilit siyang wasakin ang pakikipag-alyansa sa demonic cult, kaya naman ay sinigawan niya ito at sinabi na sa tingin ba niya na hindi nito malalaman na nagplanta siya ng mga espiya upang masabutahe ang mga liham. Nagtataka naman si Namgang Gyung patungkol sa liham na tinutukoy ng kanilang pinuno, sabi pa nito na nakagawa sila ng maliit, ngunit nakakamatay na pagkakamali. Sa isip nito na nagawa na niyang makipagtulungan sa cult leader na si Qian Yuwon ng palihim dahil sa nalaman nito na ang lahat ng ito ay nakaayos at nagpapasalamat siya sa pagkakamaling nagawa nila. Sabi pa nito na matapos ng ilang mga taon bilang ang kaaway ng demonic cult, ay isang bagay ang kanyang natutunan, at ito ay hindi nila tinutukoy ang kanilang mga sarili bilang ang demonic cult, ngunit bilang ang Heavenly Demon Divine Cult. Sa nangyari ay bigla naman nanenas dito ang Chi-Blade Master. At napasabi na dahil lamang doon ay nagawa na matukoy ang kanilang ginawa, matapos ay malakas naman na inanunsyo ng pinuno ng Murm Alliance. Nabuburahin niya ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect sa pagtatangkang isabutahe ang kanilang alyansa at ang planong pagbabante sa Great Ming Empire, matapos ay malakas naman na sinabi ng ilan sa mga kasama nito na hindi sila kakampi sa mga traidor, dahil sasama sila sa laban ng kanilang pinuno sa Murm Alliance. Sa pag-anunsyo ng pinuno ng Murm Alliance ng kanyang panig sa sitwasyon, ay naiinis naman ang Heaven's Master sa nakakatawang sitwasyon niyang ito, nang bigla naman na may nagpadala sa kanya ng sound telepathy at tinatanong na kung ano na ang gagawin nila ngayon, dahil ang mga moral ng kanilang mga sundalo ay bumababa na. Kaya naman dahil dito ay sa isip ni Namgang Gyan na hindi na siya maaring umatras pa dito, at kahit na siya ay naipit na sa sitwasyon ay kailangan na may magsakripisyo, at kailangan niyang mapaslang ang demonic cult leader sa oras na ito. Kaya naman ay malakas na isinigaw nito na huwag matakot ang lahat, sila na kanyang mga kapatid sa Blue Heaven Society, dahil sa nakakalamang sila sa sitwasyon nilang ito. Sabi pa niya na ito na ang kanilang tanging pagkakataon upang mapabagsak ang masamang pinuno ng demonic cult, kaya naman ay nag-utos ito na ang lahat ay sumunod sa kanya at sa kanilang Blue Heaven Society, matapos ay malakas naman na sinabi ng iba pa na pababagsakin nila ang pinuno ng demonic cult para sa mapayapang mundo ng Blue Heaven Society. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip naman ng pinuno ng Murm Alliance habang pinagmamasdan ang mga ito ay mukhang ito talaga ang nais na mangyari ng pinuno ng Namgang Clan, subalit hindi nito papayagan na magpatuloy ang pagiril ng kanilang organisasyon, kaya naman ay kailangan na niyang pabagsakin ito ngayon dito. Nang bigla naman itong napansin ang grupo ng White Ring Squad, kaya naman ay nagpadala ito ng sound telepathy sa nangangasiwa sa mga ito na si Sung Baek, na kung ano pa ang ginagawa niya sa lugar na iyon, kaya naman ay inutusan niya ito na magtungo na sa kanilang panig kasama ang mga kawal nito, ngunit tinanong lamang siya nito na kung talaga ba na nais niyang pumanig sa demonic cult leader na nagawang bihagan ang kanilang squad leader ng White Ring Squad. Matapos ay humingi naman ito ng tawad patungkol sa bagay na iyon, ngunit sinabi nito na nakapagdesisyon na siya, na ang White Ring Squad ay hindi nasusunod sa kanyang mga ipag-uutos, dahil sa papabagsakin nila ang pinuno ng demonic cult. Dahil sa wala na itong magagawa pa ay sinabihan na lang niya ang mga ito na sana at maging ligtas sila sa kanilang nais. Matapos ay sinabihan naman nito ang ating bida na mukhang ang sitwasyon nila ngayon dito ay hindi pabor sa kanila, kaya naman ay tinanong niya ito na kung may plano ba na tumatakbo sa kanyang isipan, kaya naman ay gumawa ng isang pagsenyas ang ating bida, at gamit nito ay agad na nagsara ang tarangkahan sa di kalayuan.
Agad naman na napansin ito ng mga tagasunod ng Murm Alliance at napasabi na ang akala nila ay nagawa ng makontrol ito ng kanilang mga kakampi, maging ang isang master ng Murm Alliance ay napasigaw din dahil sa labis na pagtataka at tinatanong kung ano ang ginagawa niya, dahil sa sinarado lamang nito ang tanging daan na kanilang maaring labasan. Sa nangyari ay napatawa naman ng malakas ang Chi-Blade Master dahil sa ang demonic cult leader mismo ang nagsara sa tanging daanan na maaari nilang takasan, at labis siyang nagpapasalamat dito dahil sa ang ating bida na mismo ang gumawa ng kanyang trabaho. Ngunit sabi naman dito ni Qian Yuwun na walang dahilan para pasalamatan niya ito. Dahil sa sinisigurado lamang niya na walang ni isa ang makakatakas sa mga ito, ngunit tinanong naman siya ng Chi-Blade Master na kung anong kahibangan ang sinasabi nito sa kanya, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may nararamdaman siyang mga kakaibang aura sa paligid. Dagdag pa niya na masiyadong marami ang mga ito at ang lahat ay nasa itaas na ng ultimate peak at ang mga ito ay nasa labas ng mga pader ng lugar na ito. Matapos na makaakyat ng mga dumating, ay agad naman na pumulibot ang mga ito sa itaas ng mga pader, dahil dito ay nagtanong naman si Wang Hul na kung bakit nahuli ang mga ito kung nasa Guardian Pavilion lamang sila nanggaling. Nagtaka naman ang isang master ng Murm Alliance at sa isip niya ay napapasabi ito na kung ang mga dumating ay nanggaling sa Guardian Pavilion, ay kung ganun ay mga direktang kasama ito ng pinuno ng demonic cult, ngunit ang bilang ng mga ito ay napakarami. Matapos ay agad naman na nagtungo sa kinaroroonan ni Wang Hul ang iba sa mga ito, at agad naman na nagsalita si Moon Gyu na masyado itong masama sa kanila, dahil sa kasama lamang nito ang kanilang cult leader sa buong oras na ito, kaya naman ay sinabihan niya ito na wala siyang karapatan na sabihin iyon sa kanila. Matapos ay agad naman na lumuhod si Moon Gyu at sinabi na siya ay ang Second Sword Troop leader ng Sixth Swords Troop. Ay binabati ang kanilang Demon Lord, na sinundan naman ni Baekgi bilang ang Third Sword Troop leader, si Sama Chok bilang ang Fourth Sword Troop leader, si Ho Sanghua bilang ang Fifth Sword Troop leader, si Che Taekyung bilang ang Sixth Sword Troop leader, at ang panghuli ay si Gu Huanggal bilang ang First Sword Troop leader ng Guardian Pavilion, ay muling binabati ang kanilang Demon Lord. Habang pinagmamasdan ito ng Chi-Blade Master, ay sa isip niya na ito pala ang tinatawag nilang Six Swords Troop, ngunit kahit pa ganon ay hindi naman mababaliktad ang sitwasyon sa pamamagitan nila, nang bigla naman itong natigilan, at maging ang pinuno ng Murm Alliance ay ganun din at napapatanong siya na kung ano itong nararamdaman niyang napakalakas na aura, at mukhang may kung sino ang paparating sa kanila ng mabilis. Habang papalapit naman ito sa kinaroroonan ng ating bida, ay gulat naman ang Heaven's Master dahil sa nakita nitong paggamit ng paparating ng isang teknik na kung tawagin ay ang Void Steps. Maging ang ilang matataas ng Unorthodox Alliance ay napanganga din dahil sa kilala nila kung sino ang paparating. Sabi niya na ang taong ito ay ang taong pumaslang ng 3,000 na katao nang siya lamang mag-isa at ginawang 18 waterways ang dating 30 waterways, at ang taong ito ay ang unrivaled sword na si Wang John. Sa pagdating naman nito na isa sa 5 great martial artist ay nagtataka ang Chi-Blade Master dahil sa kung ano naman ang ginagawa nito sa lugar na ito. Matapos ay nagsalita naman siya at sinabi na agad siyang nagtungo dito dahil sa ito ang utos ng kanilang Demon Lord. Matapos ay agad naman na nagsipagluhudan ang mga nakasuot ng embroidered uniform guard, at sinabi na binabati nila ang kanilang Great Heavenly Demon Divine Cult's Demon Lord, at sa lakas at sabay-sabay na pagbigkas ng mga ito ay halos nabingi ang lahat ng nakakarinig. Bigla naman na nanes dito ang Chi-Blade Master at napapatanong, na kung bakit maging ang mga embroidered uniform guard at ang ibang mga sundalo ng palasyo ay lumuluhod at binabati ang demonic cult leader. Sa nangyari ay bigla naman na nagkaroon ng usap-usapan sa paligid at napapatanong ang iba na kung totoo ba na ang lahat ng mga iyon ay mga miyembro din ng demonic cult. Dagdag pa ng isa na kung tinawag din bang Demon Lord ang demonic cult leader ng unrivaled sword na si Wang John. At sa isip naman ng Heaven's Master ay nagtataka na siya sa kung ano ang mga nangyayari ngayon sa paligid. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi nito na gaya nga ng sinabi niya kanina ay walang ni isa ang makakatakas dahil ito na ang kanilang magiging libingan, matapos ay malakas na sinabi nito, na siya si Qian Yuwun, ang ikalawang Heavenly Demon ng Great Heavenly Demon Divine Cult, ay inuutusan sila,
napaslangin ang lahat ng mga kaaway. Bigla naman na nagulat ang pinuno ng Murm Alliance sa sinabing Heavenly Demon ng ating bida, dahil sa tinawag nito ang kanyang sarili bilang isang nilalang na kilalang tinahak ang landas ng pagiging malupit, kaya naman ay napapatanong ito na kung dinideclare ba nito na tatahakin niya din ang kaparehas na landas ng taong iyon. Matapos na ipag-utos ito ng ating bida ay ang lahat naman ay agad na sumunod sa kanya at nagsisugod, kaya naman ay agad na din na naghanda ang kanilang mga kalaban sa mga papasugod na hukbo ng ating bida. Sa kabilang banda naman ay masayang sinasabi ng Unrivaled Sword na si Wang John na gustong-gusto niya ang misyon na ito at bukod pa doon ay ito ang kanyang unang beses, kaya naman ay uunahin na nito ang pinuno ng Yellow River 18 Waterways na si Gal Mojem, dahil dito ay napasabi naman ito na inaasahan na niyang siya ang unang tatargetin ng isang ito, kaya naman ay agad na din niya itong sinugod. Ngunit nang makalapit si Wang John dito, ay bigla naman na may kung sino ang biglaan na lang na samalag sa kanyang pag-atake, kaya naman ay bigla itong natigilan at nagtaka. Matapos ay nagsalita naman ang Flame Blade Master at tinanong si Wang John na kung nais ba nitong labanan ang mahina bilang siya na isang malakas, kaya naman ay malakas na nagpalitan ang dalawa ng kanilang mga pag-atake. Habang pinagmamasdan ito ay sa isip ni Gal Mohan ay naiinis ito dahil sa tinawag lamang siya ng matandang ito na mahina. Matapos ay nagpadala naman ng sound telepathy ang Flame Blade Master kay Gal Mohan at inutusan itong makipagtulungan sa Blue Heaven Society upang atakihin ang demonic cult leader at siya na ang bahala sa taong ito. Nagad naman niyang sinang-ayunan, kaya naman ay tinawag nito ang kanyang hukbo at sinabihan na aatakihin nila ang demonic cult leader kaya naman ay sumunod ang mga ito sa kanya. Habang inaatake naman ni Wang John ang Flame Blade Master at habang umiiwas ito ay masaya naman niyang sinasabi na ang pagwas-iwas nito ng kanyang malaking espada ay para lamang itong nagwawasiwas ng isang maliit na sanga ng kahoy, at gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa isa sa 5 great martial artists. Namamangha naman sa nakikitang ito si Wang John at sa isip niya ay namamangha ito dahil sa kakaibang footwork nito, at nagagawa niyang maiwasan ang kanyang mga pag-atake ng hindi gumagalaw ng hindi lalagpas sa 3 hakbang, at mukhang ganon na lamang siya kakampanti dahil sa may kakayahan itong iwasan ang kanyang mga atake. Kaya naman nang makakita ang dalawa ng pagkakataon upang makagawa ng pag-atake, ay agad naman na nasalag ito ni Wang John at nagawang mapatama ang kanyang kamao sa katawan ng Flame Blade Master. Matapos ay mabilis nitong winasiwas ang kanyang sandata upang mapa-address ito, ngunit nang sinundan pa niya ito ng sunod na pag-atake, ay agad naman na nasalag ito ng Flame Blade Master, at sa nangyari, ay nagsanhi ito ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan, upang ang dalawa ay mapa-address. Matapos na makakuha ng balanse si Wang John, ay sa isip nito ay napapasabi siya na mukhang ang isang ito ay isa sa mga matataas ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, at ang level ng kanyang martial arts ay kahalintulad ng kung anong mayroon siya, kaya naman ay sinabihan niya ito na hindi niya alam na may kung sino palang kagaya niya ang mayroon sa Jiangho. Sumagot naman dito ang Flame Blade Master at sinabi nito na ang Jiangho ay isang napakalaking lugar. Matapos ay nilinaw nito na kung isa ba siya sa 5 great martial artist, dahil kailangan niyang maging ganoon kalakas upang magawang matapatan siya. Sa sinabi niyang ito ay bigla naman na natawa si Wang John at sinabi na kung hindi ba mas mabuting lumaban ito sa kanilang Demon Lord kung nais nito ng mas malakas. Ngunit sinabihan naman siya nito na huwag na niyang subukan pa na umalis sa sitwasyon na ito, dahil sa may inihanda silang espesyal para sa demonic cult leader, kaya naman ay siya ang lalaban sa kanya. Dahil dito ay masayang sinabi naman ni Wang John na kung ganon ay sa tingin niya na tama na iyon para sa kanilang pagpapainit, at ngayon ay seryosohin na nila ang kanilang paglalaban. Sa kabilang banda naman, ay nag-umpisa na din ang paglalaban ng kani-kanilang mga kasama sa grupo. Sabi naman ng mga tagasunod ng ating bida ay lumaban sila kasama ng Demon Lord at huwag na Atreus, at habang nangyayari ang kabi-kabilang paglalaban, ay sa isip ng Heaven's Master ng Blue Heaven Society na ang mga miyembro ng Murm Alliance ay hinahadlangan na ang kanilang daan, at ngayon ay kailangan na nilang atakihin ang Demon Lord ng sama-sama ngunit napapatanong ito kung nasaan naman kaya naruroon ang ating bida na si Qian Yuwon. Dagdag pa nito na ang mga master ng Murm Alliance ay nag-umpisa na din na kumilos sa pakikipaglaban,
nang bigla naman itong natigilan dahil sa mga papalapit upang sagudin siya. Dahil dito ay nakaramdam naman ito ng matinding inis, kaya naman ay sa isang pag-atake ay madali lamang niyang napaslang ang mga papasugod. Dahil dito ay napasabi na lang ito na mukhang kailangan muna niyang linisin ang mga mahihinang tagasunod ng demonic cult, nang bigla naman siyang napalingon at natigilan, dahil sa nakita nito ang pinuno ng Murem Alliance na naghahanda upang atakihin ang Chi Blade Master, ngunit madali naman na nasalag nito. Napapangiti naman sa nangyari ang Chi Blade Master at sa isip nito ay napapasabi siya na anong lakas ng loob nito na gamitin nito ang kanyang Chi at atakihin siya habang abala ito sa pakikipaglaban, at mukhang naisip ng pinuno ng Murem Alliance na sa ganitong paraan siya mananalo sa kanya. Kaya naman ay winasak nito ang lupa sa kanyang likudan at napapasabi na kung ganon ay tuturuan niya ito ng kanyang leksyon. Matapos na mawasak ang lupa sa kanyang likudan ay agad naman niyang pinalutang ang lahat ng mga bato gamit ang kanyang Chi Telekinesis. Sa nangyari ay pinagmamasdan lamang ng pinuno ng Murem Alliance ang ginagawa nito, at hindi din nagtagal ay agad na nitong binitawan ang kanyang inihandang atake, na matagumpay naman na nasesalag nito. Matapos ay habang nahihirapan ito sa pagdepensa sa ginawang atake ng Chi Blade Master, ay napapatanong siya na kung anong klaseng nakakamanghang kakayahan ang ipinapamalas nito ngayon, at para bang bawat isa sa mga ito at ibinabato sa kanya gamit ang Divine Finger Flick Technique. Ngunit habang nagaganap naman ang pagsasabayan ng dalawa, ay napapasigaw naman ang ibang mga tagasunod ng Murem Alliance at sinasabi na iwasan nila ang mga tumatalsak na mga bato mula sa atake ng Chi Blade Master. Habang nangyayari naman ito ay namamangha ang Heaven's Master ng Blue Heaven Society at napapasabi na ganito pala ang itsura ng labanan sa pagitan ng dalawang expert martial artist, ngunit sabi nito na sa ganitong kalagayan ay hindi nila magagawang atakihin ang demonic cult leader ng sama-sama. Nang bigla naman itong nagulat dahil sa may nagpadala sa kanya ng isang sound telepathy, kaya naman sa gulat nito ay tinanong niya ang vice leader ng Tang Clan na kung kailan pa siya nagtungo malapit sa lugar ng ating bida. Dagdag pa nito na masyado pang mapanganib sa lugar na iyon, dahil ang guardian martial artists ng demonic cult ay kasama ng kanilang demon lord, ngunit bigla naman siyang pinahinto at sinabihan na tumingin ito sa kanilang gilid. Dahil ang Unorthodox Alliance ay nakikipaglaban ngayon sa mga guardian martial artist ng demonic cult, kaya naman ay maari nilang pasalamatan sila para sa pagkakataon na ito. Sabi pa nito na ngayon ay tignan nito ang kanyang gagawin, dahil dito ay napatanong naman ang Heaven's Master na kung ano ang kanyang binabalak, matapos ay may kinuha ito na kung ano na nakatago. Sabi nito na gamit ang huling bote ng formless poison na ito, ay magagawa niyang mapabagsak ang demonic cult leader ng kasama siya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang Sichuan Tang Clan ay kilala bilang ang ikalawa pagdating sa mga lason. Ang formless poison ay isang lason na gawa ng Tang Clan, at hindi sa pagmamalabos na pagsasabi na ito ay ang pinakamakapangyarihang lason sa buong Zhongyuan. Ang nakakamatay na lason na ito ay walang amoy o maging ang lasa, ngunit ang mahawakan ng taong iinom nito kahit lamang madampian ang kanyang balat, kahit pa ang pinakamalakas na martial artist ay maaring mamatay sa loob lamang ng 15 minuto. Ito ay ipinagbawal sa Murem Alliance dahil sa kung gaano ito kadelikado, kaya naman ang mga sangkap at talaan ng paggawa dito kasama ng nagawang mga lason, ay sinira sa harapan ng lahat ng mga master. Dahil dito ay napasabi na lang siya na kung ganun ay hindi pala nagawang masira ang lahat ng ito, kaya naman ay sinabihan niya ang vice leader ng Tang Clan na hindi niya maaring gawin ito ng siya lamang, at mas mabuti na gawin niya ang bagay na iyon matapos nilang may activate ang Supreme Martial Physique. Ngunit sabi naman nito na huli na para doon, ang demonic cult leader ay abala ngayon, kaya naman ay ito ang kanilang pinakamagandang pagkakataon na mayroon sila. Dagdag pa nito na isasakripisyo niya ang kanyang buhay upang maisama lamang ito sa impyerno, kaya naman ay sinabihan niya ang Heaven's Master na ipikit na lamang nito ang kanyang mata kung hindi niya nais na makita ito. Kaya naman dahil sa wala na din siyang magagawa pa ay sinang-ayunan na lang nito ang kanyang plano, at sinabi na nandito lamang siya kasama nito hanggang sa huli nitong sakripisyo. Matapos ng pagsang-ayon ng Heaven's Master,
ay agad na din itong kumilos habang abala sa pakikipaglaban ang mga kasamahan ng ating bida. Sa isip nito na gamit ang Million Poison Man technique na magagawang magpalabas ng lason mula sa kanyang katawan, kasama pa ng Formless Poison, ay makakaya niyang paslangin kahit pa ang mga immortal. Habang isa-isa niyang pinapaslang ang mga humaharang sa kanyang dinadaanan, ay sa isip nito na ito ang dahilan kung bakit ang paggamit ng mga lason sa isang labanan ay sinasabing isang matalinong pandaraya, at dahil sa bagay na ito, siya at ang Tang Clan, ay hindi masyadong kinilala ang kanilang mga nagawa. Habang abala ang ating bida sa pakikipaglaban ay agad naman itong nagtungo sa tagong parte sa likod ni Qian Yuun. Sabi nito na ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay maganda ang ginagawa at mas higit pa ito kumpara sa kanilang inaasahan, ngunit kailangan pa nilang makatagal ng ilang sandali pa. Sabi pa nito matapos na mabuksan ang bote na may lamang lason, na 5 hakbang lamang at magagawa na niyang makalapit at sapat na iyon para sa kanya, kaya naman ay agad na din niyang ininom ito. Habang may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan, ay napapasabi siya na masyadong nakakakilabot ang kanyang nararamdaman. At sa pakiramdam niya ay para siyang pinupunit kahit pa sa dami na ng kanyang lason na nailagay sa kanyang katawan, ngunit sabi nito na kahit ano pa man ang mangyari ay isasakripisyo niya ang kanyang sarili upang paslangin ang demonic cult leader na si Qian Yuun at ang kanilang Blue Heaven Society ay magwawagi, at bukod pa doon ay malalaman na ng lahat ang pangalan ng kanilang Tang Clan at ang kanilang kapangyarihan.